Ay, salamat Pia. At mga kapuso, pinagpepiestahan po ngayon ang away ng kolumnistang Simon Tulfo at na magkasamang Raymar Santiago at Claudine Barreto. At sa internet, ginawa na rin yun isang katuwaan. Pati nga si Senadora Miriam De Benzo Santiago dinamay. Ano naman kaya ang reaksyon ng palabang senadora? Narito ang pagtutok ni Michael Pahangin. Nagkasapakan na sa NAIA. Ang video ito kumalat na sa internet. May nagka-black eye, pasa at galos. Nagkasampahan na rin ang kaso. Pero hindi tumitigil dito ang pagsubaybay ng mga Pilipino sa umatikabong bakbakan ng mga Santiago at Tulfo. Dahil maging sa internet, kumalat na rin ang mga banner na ito sa pagtutuos ng pamilya Tulfo laban sa pamilya Santiago. Dahil nadihada raw Simon na may 3 kapatid na sina Ben, Rafi at Erwin. Pero teka, tila ko lang naman dito ang mga Santiago. Sina Roel at Randy lang ang kaalyado ni Raymart. Kaya pati ang kapelidong si Senadora Miriam Santiago isinama sa pagtutuos na pinamakatang Trila in NAIA. Hango sa laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier noong dekada 70 na Trila in Manila. Natago kayo ah. Takot pa kayo? Kayo ang sinasabi nyo? Panalo na kami dito sa 3. Kami ang magdesisyon yan, hindi kayo. Ang yayabang nyo. Unang reaksyon ni Senadora Santiago nang ipakita ko ang kumakalat sa internet. Well, I must say it's humorous. At alam niyo ba na talaga palang kamag-anak ng mga Santiago, hindi si Senadora, kundi ang asawa niyang si June Santiago. My husband and Raymart are very distantly related to each other. So, You could be related. well, in a very loose sense. Simon Tulfo naman, malapit na kaibigan ng Senadora at ito ang mensahe niya. He was very clearly overpowered because mag-isa lang siya yata. Sinasabing marami daw siyang kalaban. Kaya wala namang nawala sa kanya na nag-black eye siya dahil mag-isa lang naman siya, napagtulungan yata siya, no? If I am correct. Kaya maging mas malaki siya kung ipasensya na lang niya dahil may babae namang involved eh. At nag-initan lang siguro, maybe it's also because of climate change. Kaya malamang, kahit sa biro lang, hindi matutuloy ang banner na ito dahil imbis na mapalaban daw si Senadora Santiago, magre-referee na lamang daw ito. Both sides are my friend. The Tulfo brothers are my close friends. Since I grew up as a lawyer, I've been close friends with Ramon Tulfo since I was a fresh graduate from UP. And Raymart is in some way related to my husband. So I hope for the best. If necessary, I can act as mediator. Bukod sa magabanta, hindi raw naniniwala ang Senadora na dapat pang magsampahan ng kaso ang mga Santiago at Tulfo. No case is the best case. So I just hope that they will come to an amicable agreement. This is more a matter, I think, of amor proprio than anything else. Nagkasuntukan yata sila o nagkasakitan, pero basically it's a question of pride, hurt. Ang natutuwa lang sa paglilitis ay ang abogado kasi kikita siya eh. Hindi lang si Senadora ang idinidikit sa away ng mga Santiago at Tulfo sa pagka-creative nga na naman ng mga Pilipino. Pati ang sikat na bandang Beatles, masdan na kinukuyog din dito. Pati ang popular na video game na Mortal Kombat. Ganon din ang sikat na sikat ngayong Avengers, kung saan si Hawkeye may black eyes. It's very, very clever. They're very creative minds. I'm very proud of the Filipino creativity. It's very high level, pang global level talagang ang abilidad ng ating mga graphic artists. Michael Fahadi nakatutok, 24 oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.